Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kabisyo. Ito po ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At nandito po tayo ngayon sa bahay ni Madam Josefa Tesoro Selfavan Palmos. Siya po ay 76 years old na may visual impairment. At meron po siyang napakagandang advokasya. At yan po ang nais kong pag-usapan natin. At syempre, bago ang lahat, ay kailangan natin siyang makilala. Ano? So, hi tita, kamusta po kayo? Mabuti naman. Good day sa lahat. Binabati ko lahat ng mga kamag-anak, kahit hindi kamag-anak, mga friends, long time ago. So, good day sa inyo lahat. Ayan. Si Tita Josefa or Tita Josie, no, ay matagal ko nang kakilala. Actually, kamag-anak po ito ni Jan Madela, yung sikat na singer, no? Pero, syempre, pag-usapan natin ang buhay ni Tita Josie, no? Si Tita Josie ay mayroong advokasya. Ang gusto niyang advokasya ay ang ipagpatuloy yung kanyang naumpisahan na pagtuturo ng sayaw. Kasi, siya po ay isang dance educator. At syempre, bilang isang dance educator ay nasa puso niya ang pagmamahal niya sa sayaw, maging sa musika. Kasi dati po siyang music and PE teacher. Ayan. At syempre, siya din po ay isang former export manager ng Epis Garments Corporation. Epis Garments Corporation, isa po ito sa pinakasikat noong anong dekada, 80 yata or 70. Di ko na maalala. Wala pa ako nung mga panahong yon. Tita, anong taon po yon na mayagpag? Namayagpag, 1977. Ayan, wala pa ako noon. Ni sa kaisipan, wala pa ako. Hindi pa ako nabubuo. So anyway, hulaan nyo na lang, no? Kung gaano katyaga, gaano katatag, at kung gaano kasipag ang isang Doña Josefa Tesoro Selfavan Palmos. Doña. Yan. So, si Tita Josie ay talagang multi-talented. Talagang nung nakilala ko talaga itong positibo sa buhay. Actually, that time kasi, meron siyang tinutulungang isang negosyo din. Isang negosyante na may medyo konting problema lang. Tinutulungan niya. Ganon siya. Matulungin siya. Hindi ko na mention lahat. Siya na lang magkwento sa kanyang buhay at pakinggan po natin siya. So, Tita Josie, this is your moment to shine. Okay. So, ako naman ay nung nag-umpisa talaga ng first career ko, yung profession ko as music and PE teacher, I was only 19 years old. Bata pa. And then, after that, after my career sa teaching, kasi umikot ako from Negros, go to Iloilo, up to Manila. So, nung sa Manila, nito na ako sa Manila, ang una kong sampa talaga, nasa dance troupe ako. Kasi yun talaga ang gusto ko. Pupunta ako ng Japan. Pero, hindi ako natuloy because I got sick. So sabi ko, kasi kailangan ko talaga mag-change ng mind ko ulit kung saan ako pupunta talaga. So sabi ko, I joined naman the hotel management, hotel and industry, pero hindi rin tumagal. So sabi ko, hanap ulit ako. Hindi ako tumitigil. Sabi ko, hindi ako pwedeng mawawalan ng trabaho. Gusto ko any kind of work. So, sabi ko, nag-open ang isang company, yung Epis Garments Corporation. Kailangan nila ng export clerk. Kahit wala akong kaalam-alam sa garments, sabi ko, sige, okay, I'll go. So, yun, napasahan ko lahat ng exam. And then, very quick ang aking career talaga, yung pagsikat ko. Dahil export clerk, naging export assistant, naging junior export coordinator, nag-senior export coordinator, and then, nag-export manager ako. Wow. So, in 1980, doon sinabi ng boss ko, pag-igihan mo dahil ipapadala kita sa iba-ibang bansa. So, 1980, I started going around. So, ang una kong talaga is Zurich, Switzerland. Wow. And then, I went to Holland. So, nagpunta ko ng Rotterdam, Amsterdam, and then Germany, Berlin Trade Fair pala, Germany. Yun ang namin. Then, doon kami nakilala sa Berlin. In 1980, sumikat ang Epis Garments. Ang kapal ng aking
nakuha na kontrata. Wow. So I was very glad. Sabi ko, wow. So ito na siguro. Kasi when I joined Epis, wala silang masyadong export. Nasa Doha, Qatar, yung mga Middle East lang na mga lugar. Pero wala pa silang Europe nung mga time yan. So, nung nandoon na ako, yung momentum ko ba sa sales and marketing, na hindi ko yan kurso. Wala akong talagang idea sa mga ganyan. Pero it's because of my determination ko talaga. Nasabi ko, kailangan makabenta ako ng marami. Kasi kasama ko yung anak bagong graduate sa UP. So sabi ko, kailangan makabenta tayo. Kailangan ano tayo. So we have to be strategic. So ano strategy? Sige, ako bahala. So yun, connect ang ginawa ko. Ay talaga wala akong hiya. Yung walang hiya sa Tagalog. I don't know what is the right term. Pero sabi ko, hindi, kailangan tayo magiging ano talaga, masiging masipag. Huwag tayong uupo-upo lang and then mag-antay lang ng buyer. We have to go around. We have to go around Germany. So we went to Hamburg, we went to Cologne, we went to Bonn, we went, basta lahat-lahat na. So doon. So pagkatapos niyan, siyempre umuwi na kami. Ako lang pala ang umuwi kasi napunta sila Amerika yung anak dahil wala pang visa ko for the States. So sabi ko, sige, uwi na akong Manila. And then doon na nag-umpisa ang talagang pag-boom ng Epis Garments in 1980. Wow. So hanggang nandoon ako 1994. Tapos medyo hindi lang gumanda ang industry ng mga time yan dahil nauso yung strike. Yung? So, strike. Okay. Oo. Alright. So, nagkaroon ng bagsak ang economy. So, doon ako nag-umpisa ng depression ko nung nawala ang Epis. So, na-depress ka at that Na-depress time? ako, oo. Na-depress ako talaga. I do not know what to do anymore. Yung marami kung lilipat din ako sa ibang exporter, wala din, bagsak din sila. So sabi ko, ano kaya gagawin ko? So kung ano-ano na lang ginagawa ko, join ako sa real estate, So naisip ko yung second career ko. Sabi ko, naisip ko pala yung unang career ko, I'm sorry. Yung ano ko sa dancing. Sabi ko, siguro, pakinabangan ko na lang yung passion ko sa teaching, sa kasi dance educator naman talaga ako. Yes. So yun, so maraming schools ang kumukuha sa akin na gusto nila mag-permanent PE teacher ako, music and PE teacher, pero hindi ko, tinanggihan ko. Dahil sabi ko, ito na ang time para ma-focus ko rin ang sarili ko sa family, kasi yung asawa ko nagta-travel, nag-ano din, sumasakay ng barko. So sabi ko, hindi, kailangan kong i-double time ko. At least I will own my time. Yes. Diba? Yes. So, ma-focus ko yung sa family ko. Tapos, and then, I can create many kinds of dances. Kasi naramdaman ko, napaka-creative ko sa when regards to dances. Yung mga innovations ko, innovative dances ko, wala yan sa libro. Yes. Sa mind ko lang. Tapos, create ako, create. And then, doon na rin ako nakilala sa mga ganyan na nagtuturo ng Cotillion de Honor, Regudan de Honor, yung mga field demonstration na mga sayaw, mga festival dances, tapos yung mga street dancing, yung kagaya ng mga sinulog, Yeah, diba? festival. Yung mga ati-atihan, yung mga ganun. Kayo pala yung nagtuturo ng ganun din? Oo, nagtuturo ako talaga yung mga ganyan. So, ni-hire ako, pero ang maganda doon, kasi freelance ako So, marami pa yung nag-join ako sa mga multi-level marketing. Doon yata tayo nagkakilala sa multi-level. DTI tayo. Sa DTI. DTI, yes, DTI. Department of Trade. Yes. Kasi kilala na rin ako sa Department of Trade kasi sila nagtutulong din pagpapadala sa akin abroad. Yung CITEM, yung Center for International Trade, Exposition, and Mission. So, doon ako nakilala ng mga time yan. Kasi ako palagi pinapadala. Nung nalaala ko, nung naging leader ako ng selling mission to Paris, twice, sabi ko, wow, parang hindi ko maniniwala na 7 kami na mga exporters. Ako ang napili na maging selling mission to Paris. Sabi ko, leader sa selling mission to Paris.
And then after that, we went to Germany, to saan na bansa in Europe. London, we went there. I went to Madrid, Portugal. Iwan ko saan pa. Basta 32 countries ang naabot ko ng mga time na. So, sabi ko, siguro, hindi ako titigil. Wala, hindi. Kahit na depressed ako, doon ko na, sabi ko, ito pala ang dapat therapy ko for my depression. Oh, so that is what you did. That was what you did para ma-counter mo yung depression, no? So, ikaw ginawan mo talaga ng solusyon na on your own ways, no? Hindi ka nagpatalo sa depression. Hindi ako nagpatalo. Pero may oras din during night time, before going to bed. Yes. Parang marami akong niisip. Sabi ko, bakit nangyari ito sa akin? Lord, bakit? May kasalanan ba ako? Parang gano'n parang tinatanong ko pa siya. Sabi ko, mabuti naman akong tao. Sabi ko, honest naman ako sa lahat ng bagay. Sabi ko, being a teacher, kailangan maging honest ka eh. So sabi ko, bakit gano'n? Pero mayroon, sa tulong naman ng mga school directors, ng mga school na pinagtuturuan ko, na on call ako, sabi niya, hindi ka pinarusahan. Linipat ka lang dahil marami ka pang missions. Yes. Marami ka pang pagtuturuan. Tsaka malamang milyones na rin kinita mo that time. Siguro naman. Siguro naman. At nakikita naman dito sa bahay mo, talagang ang laki-laki, ang ganda-ganda, ang gara. Kaya nga tawag ko sa kanya, Donya Josie. Hindi dahil din sa asawa ko, siyempre siman yun. Yes, tulungan. Dollar na yun. So anyway, tita, no, I am so happy na after naka-encounter ka ng ganong depression, kasi kung ibang tao yan, siguro yung mga iba nagpakamatay na, kung anong ginawa sa sarili. Kasi hindi po biro ang depression, no? So, natutuwa ako na ikaw ay very positive at talagang ginawan mo ng paraan kung paano malagpasan yung mga ganong pagsubok ng buhay. At syempre, sa nakikita ko ngayon, kasi hindi lingid sa aking kaalaman na syempre ikaw ay visually impaired, medyo challenge ka lalong-lalo na paano mo na ma-manage yung sarili mo at paano mo na-handle yung sitwasyon mo na ganyan. Hindi mo ba naisip na, parang sumuko na lang noon? How did you accept yung ganyan, nung naramdaman mo na mahina na paningin mo at hanggang nabulag ka na? Actually kasi, sabi ko, hindi naman kasi nabulag akong totally eh. May naiwan pa na shadow, the shadow of your smile. Oh, wow. So sabi ko, may shadow pa. May aninag pa ako. So hindi ako titigil. Sabi ko ganon. Pero ang the best that I did, iniwasan ko yung social stigma. Alright. Yun ang talaga. Hindi ako nahiya. Oo. Paano ka makapagturo? Di ba? Ganun, no? Correct. Paano ka makapagturo? Makita mo ba? Sabi ko, of course, challenge ako. Pagdating naman sa movements, mga steps, alam ko yun. So, alam ko kung nagkamali ka o hindi. Kasi, lalapitan lang kita. Alam ko kung tama o mali yung steps na tinuro ko. Wow. Ganun, ha? So, doon sila na mighama. Ano ba tawag niya? Yung parang, sabi niya, Nabighani? Nabighani? Oo, sabi niya, imagine, pero mo, hindi ka na nga masyado makakakita, makapagturo ka pa, napakaano mo naman. Sabi ko, iniwasan ko yung social stigma, baka sabihin nyo, huy, hindi ka na masyado makakakita, dapat doon ka na sa tabing dagat. Hindi ba? So sabi ko, hindi. Sabi ko, I will continue it. Sa ito nga, sa advocacy ko nito, na sabi ko, nag-create ako ng dance gymnastics. Yes. Okay, no? Ikwento ko na sa iyo nung other. Yes, tuloy mo. So yung dance gymnastics, yung dance gymnastics niyan, kinreate ko lang yung lahat ng klaseng steps. May swing, may mambo, may cha-cha, may twist, may kung ano-ano na lang na steps. Siguro mayroon pa siyang labamba, mayroon pa siyang whatever. Basta inano ko sa isang dance gymnastics ko kasi pag sinabi mo kasing dance gymnastics, dance at the same time, dance gymnastic, 'di ba? Yeah. So, mayroon kaming inahawakan na props. So, very simple props. Isang
isang shawl na mahaba, ginawa, din-design. And then mayroon siyang mga nakakaway-kaway na decorative. Yun ang ginawa ko. And then may sombrero and so nung pinalabas ko na yun doon sa Miag-Ao Vocational School during their alumni association. Ito lang na this year. Yes. So anyway, tita, nabanggit mo Miag-Ao, it sound like Iloilo, no? So, ikaw ay, saan man probinsya mo, tita? Miag-Ao, Iloilo. Doon mismo, Iloilo ka. Okay. Oo. So, yun. So, from time to time, ngayon, umuwi ka pa rin doon. Umuwi pa rin. Yun yung nabanggit mo na nagturo ka pa rin ng sayaw. At your situation na parang hindi na nakakakita, parang nakakaya mo pa. Paano mo nagagawa yan? Saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Saan ka humuhugot ng talento? Kasi, syempre, napakahirap guys, na sumayaw, na hindi mo nakikita, lalo na yung mga taong nasa paligid mo. So, paano mo nagagawa yun, tita? Ewan ko, very strategic May strategy ako. Kaya nga sabi ko, and then, ang pinakahugot ko talaga from the Holy Spirit. Oh, okay. I believe on that. So, it's really a talent na given by sabi God. Ko, ang faith ko talaga. Sabi ko, Lord, wag mo akong pababayaan. Wag ako sana mahulog sa stage. Wag sana ako mabunggo sa mga kung saan-saan, di ba? Kasi nasa gitna lang ako. Kasi gusto nila, susundan ako Hindi sila papayag yung mga tinuruan ko. Kasi mga 70s na rin sila Mayroon din ako tinuruan, 75 years old. Halos magka-edad lang kami. So sabi niya, ma'am, gawa tayo ng paraan. So yun, nagawa ko ng paraan. Na yung pala sa tulong. Kaya you cannot do alone. Yan ang masabi ko. Tulungan ka ni Lord and tulungan ka ng mga taong nasa sa paligid mo. Ayan. So, nakakatuwa, Isang lola, 76 years old, visually impaired, nakakagawa ng paraan para gawa pa rin niya at matupad yung kanyang mga advokasya na naging hilig na niya mula nung kanyang kabataan. Pumasok siya sa larangan ng negosyo, pumasok siya sa pagtatrabaho, naging export manager, at maraming bansa ang kanyang narating nung kanyang kapanahunan, 70s, 80s, 90s. At talaga naman na hanggang ngayon ay nandyan pa rin na patuloy yung kanyang kagustuhan na mai-share yung kanyang talento. Kasi si tita, nung nakilala ko talaga to, ay grabing positibo ito. Sobra. Napakabait. Actually, pagka magkakasama kami, siya tagatala ng pagkain. Magdadala ng pagkain niya, magluluto talaga yan. Yung pagmamalaki niya yung kadyos, yung mga lutong lutong Iloilo, Ilonggo. So talagang ako naman tuwang-tuwa din ako. Tapos naalala mo pa yung kotse ko dati na silver, tita, Tapos nahuli pa tayo dyan sa may Pasig sa Show Boulevard. Nakita yung ID ko nung enforcer. Nalaman mo yun? Tapos sumaludo sa akin yung enforcer. Gulat na gulat to sila, tita. Sino pa may kasama natin? Si Ronel, tsaka kasama ba natin? Denden. Si Denden. Kasama natin si Denden. Oo, sa isang... Meron pa isang coffee, kasama natin. Coffee business yun. Yes, di ba si Denden? May kasama pa tayo isa kasi parang 5 yata tayo doon sa kotse. Tapos sumaludo yung gulat na gulat talaga sila. Ano yung nakita sa ID mo? So, secret, sabi ko naman. So anyway, may balik lang ng konti yung mga moments na nagkakilala tayo, tita. Very positive talaga si tita. Tsaka talagang makikita mong napakamatulungin yan. At tagal nga namin hindi nakita. Kasi nung pandemic, syempre umuwi ako ng Romblon. Sa Romblon ako nagstay. Tapos yung negosyo ko dito, yung company ko, iniwan ko doon sa 3 tauhan ko na minintain ko for 1 year pa, binayaran ko pa. And then, pero
sa dami nang nangyaring mga ganon, to the point na na-bankrupt yung kumpanya ko at ito ako ngayon, nag-uumpisa ulit, ay nandito pa rin kami, magkaibigan pa rin. Pagpunta ko nga dito, sabi ko, kumusta na kaya si tita? Sabi ko, pagpunta ko dito, welcome na welcome ako, pinamerienda ako agad. Hindi, nagdala ka pa rin ng tapos nagdala din ako ng empanada. Yes, oo. Tapos, and then I will help you for that, sabi ko nga. Tapos, diba? Nakabenta pa ako sa kanya. Ilang kahon ba binili mo? 3 kahon, agad, ayan. Hindi, tsaka nakakuha pa rin ako. Yes, oo. Iba pa yung sa yung dinala niya sa lamay. So, si tita talaga very helpful to. Tapos, marami pa siyang mga natulungang iba na talagang, pag Disyembre, pumupunta dito, dumadalaw sa kanya. Anyway, kaya ko lang nababanggit yon is to inspire people na kayang-kaya naman po natin gawin yon, yung mga gaya ng ginawa niya. So, mahirap ka man, mayaman ka, bata, matanda, walang age po yan sa paggawa ng mabuti, no? So long as gustong-gusto mong gumawa ng mabuti, kayang-kaya mo yan. So long as gusto mong tumulong sa kapwa, kaya mo yan. In whatever way, in any way you can help, di ba? Ayan. So ngayon si tita, at her age, 76, at kahit sabihin na natin, actually, ayaw niyang tawagin siyang bulag, no? Visually impaired. Kasi totoo naman, very positive siya. PWD siya, pero hindi niya tinuturing yung sarili niya na parang alagain na lang. Dahil actually, siya pa nga nagpapakain sa apo niya kahapon, nagkausap kami. Kahapon ba yun? The other day? Yes, nagkausap kami. Sinusubuan pa niya yung apo niya. Yun. So, saan ka pa? So, yun. Kaya, andito si Tita Josie ay magsisimula na next week na gumawa po ng kanyang mga videos. At syempre, magtatandem din po kami sa mga content creations ng ano-anong topic na gusto nyong na i-topic namin. Just feel free to text us, comment here below sa aking post. At lahat po ng pwede naming tulungan in our little way of sharing whatever talent we have. So, yun. Sa akin, sigurado na marami po kayong maririnig ng mga bago ngayon ng mga contents kasi gusto kong mag-focus sa ginagawa ko. At maging ngayon si Tita Josie na baguhan sa content creation ay pinapakilala ko po sa inyong lahat. At sana po ay tangkilikin nyo yung aming palabas, tangkilikin nyo rin po yung kanyang mga advokasya dahil in the coming months ay lalabas po kami, pupunta sa mga school at mag-school tour po kami para mag-demo ng kanyang mga sayaw, mga dances. Kasi guys, napakaganda ng ating mga ng ating kultura, lalong-lalo na sa mga usaping sayaw, usaping sining, no? So, sana wag nating pabayaan po yun, buhayin natin muli. Si Tita, anong genre ng ng iyong dances na tinuturo? Folk dances? Folk dances, festival dances, street dancing, tapos pwede na rin sa mga social dances. Yes. Like mga honorary dances like Reggaeton de Honor, Cotillion de Honor, yun type ko talaga yun. Kasi marami akong na-discover while learning, no? While learning also different steps. In my, in the year na medyo may edad na ako, doon ko nalaman na ang waltz pala originated in Vienna. So, yun pala, kaya pala pinangalanan na Viennese waltz. Oh. So, hindi ko yan napag-aralan when I was in school. Hindi ko napag-aralan. So, napag-aralan ko yan sa isang couple from Vienna mismo. When I joined the Cotillion de Honor teaching, yung teaching time sa mga debutants, sa mga nag-celebrate ng 18th birthday. So sabi ko, ito pala, ang amin lang noon, forward waltz, backward waltz, sideward, cross waltz, yun lang. So hindi ko na ng Viennese waltz. And then, ginamit ko yun kaagad. Sinare ko kaagad sa lahat ng mga tinuruan ko ng Cotillion de Honor, nagpapalabas kami
sa ballroom ng mga hotels. Like Shangri-La Hotel, Philippine Plaza, if I can still remember sa Shangri-La dito, EDSA. EDSA din. Oo, yun, mga ganyan. Basta marami pa. Marami pang lugar besides yung hotels. Marami pa. In Intramuros, Victoria Court. And then marami pa talaga. Even the basketball court, pwede kong gawin, idekurahan ng para siyang napakagandang venue. Parang grand ballroom. Parang green, parang green talaga kasi puro lahat halaman. Okay. Ayun, mga bulaklak and everything. Mga balloons. Kasi artistic, din ako nagturo din pala ako ng art. Wow. Nag-substitute lang ako, hindi ko yan pero nagturo ako ng art sa school. So, doon na-develop siguro yung pagka-artistic ko rin. Even in decorations. Itong mga curtains ko nito, nakuha ko to sa Europe na mga style. Ang ganda, itong bahay niya, as in talagang mansyon na mansyon ang dating. Hindi naman mansyon, ikaw naman Very humble yan si tita, kaya kaya ganyan lang. Actually, ayaw niyang pa-video yung bahay niya, kaya irespeto ko yun, hindi ko video. Pero imagine nyo na lang, kortina lang tignan nyo, yung mga upuan na lang niya, Ayan. So, yan, ano nang tawag nyo? Itong mesa na lang na ganito, Chinese. Chinese. Ito sa friend natin. Sino? I can remember yung pinakilala mo sa akin, friend, Mrs. Puwa. Ikaw ba nang pakilala? Mrs. Puwa, teka. Mrs. Puwa. Parang may kilang ako, Miss Puwa. Nakalimutan ko na. Basta pinakilala mo sa akin. At siya ay may restaurant noon. Organic ang mga restaurant. Sa dami ng kakilala ko, nakalimutan mo na. Ikaw nagpakilala. Pero, Mrs. Puwa, may kilala akong Mrs. Puwa. And then, mayroon pala siyang ganito galing China. The only na naiwan niya sabi ko, akin na lang yan, ako na lang bibilin yan. Kasi magkano ganito, tita? Ay, mura lang noon yun. Hindi ko na maalala. Niya binigay sa'yo. May 4 na upuan na maliit. Oo, yan yung yan. Ayun. So, talagang social ang bahay niya. Ang mga antigo nakikita ko dito. Tinago ko ng iba. Ayan, yung vase na yan, mukhang antique na yan. Saan galing yan? On your right. Sa sikat Pinoy. Yung that one on your right, parang... Ito? Oo. Ang isda? Oo, nahulog na. Nasira pa nga yung shell Pero ito sa sikat Pinoy to. Yung sa kabila? Oo, sa kabila. Yun. So ito parang parang antigo. Ay, ito. Yes. Ay, magkaano mo? Ayan. Yung yan, yung may roses. Antigo. Sa sikat Pinoy yun. Isang, nawala pa nga yung iba, nabasag na yung mga de Valeriana, kung mga yung mga one of its kind. Nabasag na ang apo. Actually noon, kami ni tita, ang ginagawa namin, kapag hindi kami busy, weekends, kung saan-saan kami pumupunta ng mga events yan. Mga events ng mga multi-level marketing. Kung saan-saan. Kasi parang alam mo yung yung oras namin kasi that time, parang sinasayang lang namin. Parang ganun ba? Kasi si tita, wala naman na siyang problema sa buhay, wala na siyang parang in-enjoy na lang niya yung buhay niya. And ako din noon, parang ganun din. Enjoy ko yung buhay ko. So, hindi nakatapos sila lahat ng time. Oo, that time. Oo, tama. Kasi, nakatapos anong year pa tayo nun magkakasama nun? 2012 yata, 13. 2012 yata. Hindi, 2013. 2013, alam mo ba, nag-first Jubilee family pa kami sa Santo Rosario. May corona ako alam ko yun, yung pumunta tayo din ng gabi pa yata noon, yung nag-prepare sila. Yun ba yun? Oo, yung may mga dances akong pinalabas. Hindi lang ako nakapunta noon kasi yung mga dances. May schedule, may nag-out of town yata ako noon. Doon mga yung Rigodon de Honor, doon eye catcher talaga yung Rigodon de Honor na hindi alam ng pari, parokyal namin, na ako ang nagturo. So, tumayo talaga siya habang sinasayaw. Sabi, saan ba nagturo? Sabi na, Sister Josie. Sino si Sister Josie? So, doon nalaman nila na PE teacher ako ng mga...
Ganun. Ayan. So, ang dami niya talagang mga accomplishments and achievements sa buhay. At talagang, syempre, siya po ay talagang mother, focus, full-time mother sa tatlong anak niya, no? Tatlo, isang lalaki, dalawang babae, na mga professionals na rin silang lahat. At syempre, ang kanyang asawa ay isang dating seaman na hindi na rin sumasakay sa barko, retired na din ngayon. At syempre, napakabait ni Tito Lorenzo. So, talagang welcome na welcome ako dito. Feel at home ako pag nandito ako sa kanila kasi sobrang bait ng mag-asawang ito at ang buong pamilya nila. Ayan. So, napag-usapan nga namin one time na what if mag-join kami na gumawa ng contents. Kasi syempre, marami siyang alam na hindi ko alam. May mga alam akong konti na hindi din niya alam. So, at least if we can share together, tapos na pag-usapan namin sa harap ng camera at maraming nakikinig, maaaring matuto po kayong lahat, no? So, hindi naman po lahat ay kailangan yung pakinggan sa amin. Kung may mga ayaw kayo, okay lang po yon. Kasi mga imperfect persons din naman kaming katulad ninyo. So, ang punto lang po dito ay syempre sa buhay, collaboration ang kailangan. At we are also planning na yun nga, mag-conduct kami ng mga parang school tour, promoting yung mga dances. Kasi si Tita Josie, hindi lang siya yung parang traditional dance instructor or dance educator na parang kung ano yung by the book lang na nababasa niya or na tututunan niya yung ituturo, hindi po ganon. Isa po siyang dance creator, isa po siyang artist talaga. And she deserves respect for that. She deserves ang tawag dito, salute. Kasi talagang at her age 76, sa dami ng kanyang nagawa sa buhay, ay hindi pa rin siyang sumusuko, no guys? Season, kung maitatawag natin sa mga ganitong tao, no? So, hindi, again, wala pa perfectong tao. At syempre, kung ano po yung alam nyong mabuti, kakabuti nyo, yun ang kunin nyo. Kung ano yung sa tingin nyo negative, edi huwag nyo lang kunin. Tapos, iwasan din natin yung nangbabash ng kapwa, no? Si Tita Josie, napakabait nito. Kahit anong yaman nito, pag may nakitang mahirap, hindi yan, hindi yan ang tawag doon ng aapi or what. Palagang, yung mahirap pa mismo ang niya. Mayaman sa kaibigan. Oh, kasi mayaman din sa kaibigan ito. May naalala ako dati, may tinaguan kami na naalala mo, tita? Nandun tayo sa Makati noon. may medyo napatampo nila si Tita Josie. Ay kasi medyo nasobrahan din noon. Hindi ko na sasabihin kung sino yung taong yun. Negosyante din yun eh. Tapos tinaguan niya. Magkakakuntsaba kaming lahat. Sir JP, sabi sa akin yung si beautiful lady na naitawag natin kasi talagang napakagandang babae din naman talaga na negosyante, no? Yes, sabi ko. Asan si Ma'am Josie? Sabi, ay, hindi ko alam. Mauwi na ata. Sabi ko, sinundo ng asawa niya kanina. Nakita ko sumakay sa kotse. Hindi niya alam. Sa kotse ko pala sasabay. Tapos pagkatapos, pumunta kami sa restaurant tayo kumain nun. Siya nang libre si Tita Josie. Si Tita Josie kasi, syempre, pagka-extreme na rin yung kausap niya. Magtatampo din, normal din. Kahit ako, mas matampuhin ako. So, nakwento lang, nabanggit lang. Anyway, guys, pinapakilala ko sa inyo siya. So, syempre, papakilala natin mga ganong mga sitwasyon din. But anyway, Tita Josie talagang napakagaling na tao nito at marami po kayong matututunan. Kaya abangan nyo po yung aming mga creations, mga contents na ilalabas at pinag-iisipan pa niya kung ano yung itatawag sa kanya doon sa kanyang sa kanyang show. So, ayan, abangan na po natin. Surprise po muna. At plano din namin pumunta sa mga probinsya para magturo. Sana magampanan namin, matupad namin po lahat ng mga ambisyon na yan with your help. Sana po ay suportahan niyo po kami. Mag-subscribe din po kayo sa Vision Negosyo, guys, no? So, actually, marami pa tayong oras, tita, no? So, sasamantalin ko na rin yung pagkakataon. Pag-uwi mo doon sa Iloilo, ano yung normally pinagkakaabalahan mo sa mga ganitong panahon na ganyang sitwasyon na yan yung sitwasyon mo? Sorry, nabubulol ako.
hindi ko iniisip na ako'y visually impaired. Okay. Oo. Basta mayroon na akong kasama, hindi na ako mahulog sa hagdanan. Kasi yung bahay nila ni Kuya Lorenzo mo, 24 steps yun, papataas eh. Wow. Hanggang Mansyon na mansyon. isang mansyon. Oo. So, sabi ko, kailangan na mag-ano lang tayo, mag-ikot-ikot. Hindi ang pinaka-ano doon, you know ba? If you are in the province, Yes. sabik na sabik kang ma-inhale yung dagat. Kasi malapit kami sa dagat. Wow. Especially yun sa kanila, overlooking the beach. Wow. Tapos mayroon ng dike, may maganda kaming mayor. Sino mayor niyo doon? Mayor, pwede ba i-mention? Yes, shout out mo lang mayor. Kamustahin mo si Ang mayor mayor? namin si Mayor Richard Garin. Ang ganda ng mga projects niya ngayon. So improve ang Miagao. Nako, baka tatawag sa akin 'yun, ha. So ayun. So ang dike, ang nung araw na mga inaano ng waves. Ano bang waves niyan sa Tagalog? Alon. Yes. Yung mga naaabot ng alon, yung mga problema doon sa tabing dagat, wala na silang problema kasi linagyan na ng dike. Oh, galing. Nakaharap ba sa Pacific Ocean 'yon? Facing Pacific Ocean? Facing Pacific, Dad. Facing Pacific Ocean, no? Okay. At siya ang seaman. Kaya maalon. So, ang alon, talagang hindi na makakarating sa mga tao doon na namumroblema sa dagat. Yung mga houses doon na mga, sabi mo, mga nipa huts na mga houses. Yun. Tapos, alam mo ba, linagyan pa ng mga parang nasa Rojas Boulevard, remember? Yung mga kainan, yung mga ihaw-ihaw, yes. yung mga quick doon, yung mga noodles doon. Kung gusto mong kumain during the night, na doon lang sa tabing dagat. Wow. Ang nice talaga. One time, punta talagang natin. Dalhin kita doon. Yes. Sure, At doon tayo, tayo doon, mag-vlog tayo doon, kasama tayo. And syempre ay, habang nagtuturo ka din, ng mga dances mo, lahat ng ano mo doon, i-feature natin yan. I-feature, oo. At saka the upcoming Tesoro Clan Reunion. Yun, nagpe-prepare ako for that. Kasi ako yung napiling official choreographer and trainer. Wow, imagine, imagine. So, even, sabi ko nga, basta mayroon lang akong maraming mata. Marami akong critics. Yes. Basta ang mga steps, tinatry ko ngayon na i-master ang lahat. Oh. So ngayon, nasa na ako ng tango, boogie, cha-cha, rumba, salsa, la cumbia, la bamba, so many pa. Marami pa. And actually, ang plano namin ni Tita ay gumawa ng YouTube channel na i-feature niya yung mga sayaw niya na yan. So, ipapakita niya sa inyo kasi, syempre, excuse me, gusto niyang ituro yon ng free sa inyo. At syempre, at her age, sa profession niya na yan, marami pa rin pong mga tumatawag sa kanya na kumukuha ng kanyang, professional service para magturo sa kanila. Kaya kung kayo, school honor, or principal, or anuman, or kahit may mga magpapadebut dyan, gusto nyong magpaturo ng cotillion de honor, or whatever dance, mga royal, ano tawag doon, Tita? Royal dances? Royal dance. Pwede po si Tita. Kasi, hindi naman mahal ang kanyang singil. Kasi, syempre, partially, advocacy din niya yun, no? And syempre, part ng income naman niya, tinutulong din po niya sa Bisyo Negosyo. Kaya, sana po suportahan po natin siya, no? At suportahan natin ang Bisyo Negosyo, yon. So, tulungan talaga sa buhay. Ayan. So, Tita, no? Ano yung balak mo ngayon sa content creations natin na gagawin? Gusto ko, ito, hindi ko pa natatanong sa'yo. Though, ilang beses na tayo nagkukwentuhan. Ano yung mga, i-share lang natin sa tao, no? Impromptu na tanong tayo sa'yo. Ano yung pinaka gusto mong gawin? Ano yung pinaka i-showcase natin ngayon dun sa mga contents na gagawin natin? Sa mga videos? Sa mga videos, yung tungkol sa dance. Okay. Yung sa mga dances, mayroon kasi akong advocacy na pinangalanan ko ng Ballrotenics. So, yung Ballrotenics, kaya Ballrotenics yan kasi kukuha ako ng mga
mga music na pang ballroom, na sabi nila, especially yung sabihin mo, it takes two to tango. Diba? So, kung wala kang partner, paano ka makasayaw ng tango? Correct. So, yun ang iniisip ko. Sabi ko, gagawa ako niyan. Kahit walang partner, pwede kang sumayaw ng tango. At the same time, you will consider it as your physical fitness program sa sarili mo. Wow. Especially pag may medyo, yung target mo doon, mga target market mo, mga senior kagaya ko. So, hindi na kailangan magpunta pa sa ballroom, kung marunong ka na rin magsayaw ng tango na mag-isa ka lang. So, mayroon ng sekreto dyan kung paano mo dalhin ang sarili mo na makasayaw ka ng tango. Different steps, ituro ko yan. Yan, so ipapakita ni Tita yan sa YouTube, abangan nyo. Excuse me, YouTube tsaka Facebook page niya. Yan. Tapos, abangan nyo rin po, may mga moral values din po kaming ituturo, itatopic. Siyempre, kasama din po yung mga mentalities ng bawat Pilipino na nakikita namin na hindi kagandahan at kung ano yung alternatibo. Actually, ito, parati ko pong tinuturo ito. Pero, excuse me, this time, ay tuturo namin siya ng mas comprehensive, no? So, marami kayong mga topics na pag-uusapan dito. Ayan. Tapos, syempre, pag-uusapan din namin yung mga buhay noon, no, sa probinsya, kumpara sa buhay dito sa Manila, ano yung mga difference ng dating henerasyon sa henerasyon ngayon, yung mga ganung bagay. So, marami kayong pag-uusapan. At syempre, kapag kayo nanunood, mag-comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong mga topics na pag-usapan namin, no? Kasi kami naman po ay open sa lahat ng topic. Open din po kami for criticisms. Huwag lang yung sobrang pambabash naman na below the belt, no? Huwag naman yun. Yes. Pero ang punto ko lang dito ay respect. Yes, respect number one. Kasi syempre, moral values. Moral values. Yes. Ano pa ba yung mga pwede nating topic, Tita? Tungkol sa honesty. Kailangan honest ka rin talaga sa sarili mo. Correct. Yun ang pinaka number one. The asset you have. The value. Like for example, yung value of righteousness. Di ba yung sinasabi? Correct. Oo, righteousness. Yun ang kailangan kung binavalue mo yung virtue, no? The virtue of righteousness. Kung inaano mo talaga yun, pag sinabi mong I am right in the right way, okay. Express it or practice it, di ba? Yes. Na you are right talaga. Or you try to be what we call sincere in your what we call this, in your heart and of course in your mind. Sincere ka talaga to do. Tita, To do what is right. Maiba ko lang konti yung usapan, excuse me. Alam ko marami kang awards na natanggap. Ay, oo. Gusto ko i-share mo naman yung tungkol sa mga awards mo ngayon. Ang isa kong yung may unang honor, unang family awards, yun yung 2013. Kami ang napili dito sa Rosario, no, during fiesta, na first Jubilee family. Wow. So what is next? Pag sinabi mo Jubilee, 50 years, di ba? Yes. So the next 50 years, siguro wala na tayo sa mundo. Yun lang. Anyway, pero yung niya, nakuha namin yan dahil sinuporta kami ng Greenland, buong Greenland, at saka buong Rosario din na kami mapili. It's because siguro dahil nagtuturo din ako doon ng sayaw na hindi ako humihingi ng monetary obligation. Yes. Walang bayad. Talaga inoffer ko kay Lord yan. Binalik ko ang talento na binigay na sa akin. Yes. So, yun. Gumawa ako talaga ng cultural shows. Tapos, may street dancing. 17 na pamayanans ang tinuruan ko. Wow. Imagine that. So, that's the time siguro na mayroon talaga akong glaucoma na hindi ko pinapansin. Dahil minsan lumalabo yung paningin ko. But hindi ko pinansin. So, 2014 na diagnose, grabe na pala siya. Oh, yun na yun. So, doon na nag-umpisa. So, nagpa-opera ako.
Pero yung operation, okay naman operation kasi nakakakita pa ako nung time yan. Pero ang sabi sa akin, expect the worst. Kasi pag may glaucoma ka na at gano'n na daw, nagde-deteriorate na daw talaga yun. Pero, mga 10 years na eh. Oo, yeah. 10 years na. 2014 ako inoperahan. Hindi pa pwede tita yan palitan? Wala, hindi. Hindi na pwede. Kasi the moment na may glaucoma ka, lifetime na yan. Hindi, I mean the mata mismo, the entire mata. Pwedeng magpapapalit ka ng mata kung may pero ayaw ko eh. Donate ko sana yung mata ko. Oo, yung donations na sinasabi. Ayaw ko, sabi ko, kung ano yung binigay ni Lord sa akin, tinanggap ko na yun eh. Yan, acceptance. It's all about acceptance also. No? Yan. Anyway, tita, wag mo na ikahiya. I-mention mo na yung tungkol sa award, yung kay Pilita Corrales. Yung hindi ko kasi malaala yung kung anong years, basta nasa 20s. Hindi ko maano kung 2004 or ano kasi hindi ko makita yung binigay na sa aking album. Okay. Pero nakalagay doon na the winner, Josie the winner, ganon. Kasi ano yun eh, through electronics, ako yung nanalo, ako yung nabunot na yung entry ko, ang nabunot, entry number ko sa World Song Competition na Pilita. Wow. Oo. So, after that, nung binigyan niya ako ng cash prize, hindi ko maano kung magkano, and I can't remember, pero malaki-laki na rin yun. And then, binigyan niya rin ako ng tickets, free dinner, na worth 500 per ticket. So, hindi ko na maano kung saan ko linagay nung time nan. Pero nagamit ko mga 3 lang. Tapos, I brought my friends there. May mga pictures, kung hanapin ko yung pictures namin ni Pilita para to make it talaga na excuse me. Hindi bola. Yes. Oo, Kasi si hindi. Tita Josie talagang din to, magaling kumanta at kaya niyang yung kanta ni Pilita. Ang kapantay alam. Pwede mo bang sample tita ngayon yung Ako. Ako Ano kaya 'yon? Walang wala accompaniment. Walang Yes, accompaniment. acapella lang. Kasi yung chorus lang. Ano lang. Mahal kita, kapantay ay langit sinta, at tangi kong dasal sa may kapal ng lumigaya ka. Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, hinding-hindi pa rin ako magdaramdam. Ang ganda lang yan. Yan. Ang ganda, ang galing ng kanta ni Tita. Napakaganda ng kanyang boses. Lalo na nung una kami nagkita, kumakanta yan doon sa mga events namin na pinapakinggan namin, talagang nakakakilabot. Yung tumitindig yung balahibo. Hindi, sobra ka nung. Ngayon nga, tumitindig balahibo ko. Hindi yung mga time niyan, okay pa yung voice ko. Kasi, syempre. Ito pa pala, isang depression ko nung mga time yan. Yung bata pa ako, nawala yung voice ko for a year. Bakit? Kasi di ba nasa music ako, palagi ako umiinom ng cold water or kaya cold drinks. Ang vocal cords ko pala nagkaroon ng lamat. Okay. So, ang sabi ng doctor, yun daw vocal cords ko, di ba, tumasantik-santik yan, nagbibigay ng vibration, Yes. di ba? Yes. So, hindi ko na yun, na kumbaga sa 1 year na walang voice talaga, no singing voice and no talking voice. Pero because of my faith, hindi ako nagpa-opera nung time yan. Kasi marami ang nagpipigil. Don't ever touch the ugat. Dahil daw napakaano daw ng ugat. Sensitive daw sa throat. Huwag daw kahit sinong doktor, kahit sino pa daw specialist. You know what I did? Ang isang ninang ko, pharmacist yun. Sabi niya, go home to Iloilo. Kasi I was here already in Manila. Go home to Iloilo. Hanapin mo si ganito. Hanapin mo kasi may faith healer doon na ang galing. So, faith healer ang nagpaano sa'yo? Oo. Alam mo ba, hindi ko nga malaman kung saan na tree yun eh. Parang grind na tree. Parang cha siya, ha? Tapos, pag linagyan ko siya ng mainit na tubig, naging colorful siya. Either parang Hindi ba orange si bukaw? Hindi. Parang ganun.
Parang sibukaw Sibukaw? siguro. Oo. Pero grinded na siya. Grind na siya. Doon niya pag ginagrind sa bato, yung bato na pag-grind, bato. o na traditional na ganun. And then, every Tuesday and Friday, dinadala ako ng mama ko doon. Tapos, in 3 months time, na ano ko. How old were you that time? Ha? How old were you? 20, siguro, mga nasa 20s lang eh. Kaya, bata pa nga. Oo, kaya ano yun, siguro hindi na, parang 1 year na hindi ako nakapagturo. 1 year hindi ako nakapagturo. At that time, nagtuturo ka na din? Oo, nagtuturo na ako. Kasi 19, 18 and a half, graduate na ako eh. Okay. Oo. So, nagkumukuha na ako ng kung ano-anong mga additional education subjects. Oh, yeah. Tapos nag-MA pa ako. Nag-MA ako Master in Writing. international languages. Wow, ang galing. So, nagamit ko yun during the time na naging export manager. Anong export manager ka, no? Imagine, no, dami na niyang napuntahang bansa. Siya po ay export manager ng Epis Garments at talagang siya po yung representative, frontliner, kumbaga, ng isang prestigious company, corporation. So, talagang grabing galing ng lolang ito. Ayaw ko nga tawagin ng lola. Ako lang, Grandma. ako lang tumatawag ng lola dito. Grandma, social. Social, no? But somehow, ang gusto ko lang iparating ay talagang grabing positibo at talagang hindi pa rin tumitigil, ano? At talagang very enthusiastic pa rin siya na gumawa ng mga contents para kayo po ay kanyang maturuan, makapag-share at syempre mag-enjoy din kasi syempre parang entertainment din tong gagawin niya dito. Di lang mga seryoso-seryosohang mga usapin. Kaya kami dito nagtatawanan lang kasi sabi ko free-flowing lang, normal lang. Normal lang. Yan. Kasi importante sa atin ngayon dito ay mabuhay tayo ng maayos, mabuhay tayo na maging masaya, sa dami ng problema kailangan makalimutan natin at syempre kailangan din po natin talaga na may matutunan araw-araw sa bawat araw nating na namumuhay dito sa mundo. Pagpasensyahan nyo na yung aking boses tsaka maging yung aking diction kasi alam nyo ako isang Pangasinense. Matagal akong tumira ng Romblon. Puro salita doon na-adapt ko na rin. No? At maging si tita. Ako din. Oo, from the province. Pero alam mo tita, 'di ba yung kung sino yung mga taga-probinsya daw na mga hirap magtagalog, yun ang mga magagaling. Sabi nila gano'n, magaling daw sa English. Di ba Pero hindi naman masyado. Taga saan ba sila, sila George, sila, yung kambal na, yung si Joy, George tsaka si, hello sir, Martin, Martin nga ba yung pangalan ng daddy nila? Friend ko sa Facebook eh. Saan nga yung probinsya nyo? Taga Iloilo ba kayo? Yan. Ang gagaling din nung mga yun na kambal. Iloilo, Tacloban. Parang ganon. Magaling sayaw? No, magaling sa kanta. acting. Acting. Oo. Tsaka multi-talented din sila. Talagang dami nilang Friend ko yung daddy nila. Ayan. So, ang apelyido nung dalawang yung nakambal na yun, na artista? So, yun, mapapanood na dito. Bago lang sila. Nung nanalo sila sa PBB, tapos doon sila naging Pinoy Big Brother. Doon sila na mayagpag na kwan. Yan. Kasi sa amin, sa pamilya kasi namin, musically inclined kami. Kasi ang lolo kalululuhan namin, may mga banda sila noon eh. Okay. Oo, kaya yun ang mga tesoro. Yun nga, kaya nga kami siguro magkaroon ng upcoming Tesoro Reunion. Clan reunion dahil paano namin ang mga tesoro, ang original namin nga pinanggalingan sa sa Japan, sa Spain. Spanyol. Kasi may lahi kayong Kastila eh. Kastila. Yan. Kaya, yun, inaano na namin yung family tree. Yan. So, tita, sama mo ako sa reunion nyo. Ay, sure. Makikisuro muna ako. Pansamantala. Kasi, gusto kong i-content
i-content natin yun. Yung reunion. Alam mo bang importante yung pagsama-sama ng pamilya, yung tama. parang get together nila. Kasi syempre sa tagal ng panahon na nagkawatak-watak, yung iba hindi na nagkakakilala, yung iba nagkakaligawan, magkakamag-anak pala, yung mga ganun. Tama. Minsan nagkakabugbugan, may traffic altercation. Magkaaway-away, Yes, magkamag-anak pala. Kaya importante din bilang tayo mga Pilipino, napahalagaan natin itong values na ganito, yung binibigyan nating pansin na alamin natin yung ugat na pinanggalingan natin. And of course, kilalanin din natin yung mga anak-anak, yung mga kaninununuhan ng mga kami nga eh. Matagal ko nang alam yun actually, na ang tesoro galing talaga sa Spain. In fact, nung pinadala ako for 3 times sa Madrid, unang tiningnan ko talaga yung telephone book, the directory. Yung telephone na ano. Sabi ko, ang tama. Ang dami-dami naman tesoro dito. Pero hindi ko, siyempre ayaw ko naman kontakin yan sila, tawagan kasi. Cold calls. Oo. Kaya una, ang punta ko doon business eh. Yes. Ayaw ko naman nakawin yung oras na binigay sa akin ng company. Yes. So, ayaw ko, sabi ko. Anyway, at least alam ko. Na doon yung origin. Na doon palang origin namin. Yes. So, anyway, at mag-iisang oras na tayo, tita. So, maraming salamat for the opportunity na ikaw ay aking ma-interview, maipakilala din sa publiko. At inaanyayahan ko po ang lahat ng aming mga viewers dito sa Bisyo Negosyo ni Kuya Juan. At natangkilikin nyo po ang ating mga vlogs, mga contents dito. At sana po ay tulungan nyo po kami na i-promote pa ng husto ang pagninegosyo, ang entrepreneurship, at of course, ang good moral values na kailangan nating mga Pilipino upang tayo ay magkaroon ng positibong pananaw, upang tayo ay magkaroon ng maayos na pag-iisip, maayos na pag-execute ng ating mga plano sa buhay, especially yung mga nagbabalak magnegosyo dyan, kasi alam po natin na ang pagninegosyo ay hindi tsamba-tsamba. Ang pagninegosyo ay hindi lang sa swertehan yan, kundi kailangan po ay scientific. So sa edad ko na to ay hanggang ngayon ay bumalik ako sa basic kasi hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan. May kumpanya, yes, maliban doon sa profession ko as nurse ay may kumpanya po ako na napakaganda na that time bago pandemic pero bumagsak. Pero ako naniniwala ako na ang failure ay hindi po enough para makapag-stop para sa isang tao na lumaban at patuloy na harapin yung hamon ng buhay. Kaya kailangan po ay patuloy tayo na mag-aral, matuto upang maiwasan ng mabalikan yung mga sitwasyong nangyari nung mga past. So, isang education din yan eh. Kasi yes, educational din yung lahat ng mga pinag-usapan natin. Apo. So, we have to say na education never stop. Exactly. You don't just get education at the four corners of your room or your classroom because education is actually continuous dapat na hindi lang yung inaantay mo kundi ikaw mismo yung nagse-search, ikaw naghahanap, ikaw nagre-research, no? Ikaw yung pumupuno ng mga kakulangan mo kasi hindi lahat ng tao ay punong-puno ng edukasyon. Kundi ang edukasyon kasi ay natututunan talaga naman natin sa araw-araw na pamumuhay natin. And of course, I wanted to leave with you guys na ang experience ang the best teacher natin. Exactly. Kasi kung hindi natin na-experience ang isang bagay, mahihirapan po tayong matuto mula doon. Kaya, syempre, kailangan din po natin talaga na ma-sharpen, no? At parang yung isang lapis nga, sabi nga nila, ang lapis mayroong something good in it, which is yung lead doon sa loob, yung carbon. And then, you need to be sharpened, or the pencil needs to be sharpened in order to write. Ganun din ang tao, kailangan ma-sharpen din. And of course, you have to be handed by somebody, you have to be controlled by someone for you to write as a pencil. Ganun din ang tao, kailangan din ay magpagamit din tayo sa kung sino man yung pinaniniwalaan nating Diyos. Kasi isa lang naman yan eh.
Oo. Kung pinaniniwalaan Oo, mong hindi. Diyos, Wala akong- kung ano man wala akong relihiyon mo, choice. nasa Oo. iyo yan, Oo. yes. Kung ano man, ay yun na yun, sa iyo na yun, sarilinin mo na yun. Importante may ano ka, may guide ka, May guide ka, yes, sa buhay mo. Kasi hindi pwedeng wala kang prinsipyong or guiding principle sa buhay. So, ganoon din ang Diyos, kailangan ay ano, you have to acknowledge that somebody up there is controlling over you. I mean, hindi naman siya nagko-control na papakialaman niya yung ano mo, buhay mo. Kasi may free will tayong tinatawag. Kundi, parang mahirap explain kasi lalong-lalo na ang daming relihiyon. Oo. So, Hindi, syempre, at saka- may sarili ako explanation din. Oo. Yes. At saka ako makasabi din ako tungkol sa kahit anong reliyon, hindi yan pinag-usapan. Ang importante yung yung relasyon mo kay Lord. Yes, relationship with God. Relationship Exactly. with the Lord. Kasi kahit born again ka or Katoliko ka or Iglesia ni Cristo o Baptist or whatever, kung Yes. hindi naman maganda ang relasyon mo kay Lord, Oh, yes, baliwala exactly. yun. Correct. Oo, baliwala. Yan. So, yan, marami kayong matututunan sa aming mga contents, lalong-lalo na yung pagtatandem naming dalawa ni Tita Josie. In the coming days ay makakapagsimula na po kami. At yan, ang purpose lang namin dito ay maipakilala siya, maipakilala namin yung aming mga adhikain, siya, yung advocacy niya yan, yung mga dances, yung kanyang pagtuturo ng mga cultural dances, mga more on Social. singing, mga social Social dances. lahat. Lahat. Ako naman, ang tuturo ko ay more of Paano? tawag doon, entrepreneurship entrepreneurship. and moral values, kasama po yun sa ano natin. Kasi lahat naman ng tao may moral values yan. Huwag na lang natin questionin yung, ay bakit sige ito ganyan, hindi yung ganon. Kasi ang sabi nga when I was studying philosophy pa, sabi nung doctor of philosophy na professor namin, sabi niya, what is moral to you might not be moral for others, sabi niya. Tama. Kasi, bakit po, sabi namin sa kanya, kasi daw lahat ng tao, kanya-kanya talaga ng buhay. Kanya-kanyang existence, kanya-kanyang kwalifikasyon, kanya-kanya lahat. Kaya no two the same person, no persons are the same. Sorry. No two individuals. No two individuals are alike. Exactly. So, kaya yun, doon pumapasok yung respeto, doon pumapasok yung kailangan maging maunawain tayo sa ating kapwa, ganon. Doon pumapasok yung kailangan ay matuto tayo din makinig at hindi lang tayo yung palaging pinapakinggan. Kasi ang tunay na katalinuhan ay bumabase yan sa kung gaano ka nakikinig pala. Kaya ang Diyos, ginawan niya tayo ng dalawang tenga at isa lang ang bibig natin kasi we are obliged to listen more than speak. Than to speak. Kasi ang talino ay na-acquire natin through listening. Yan. Tama. Kaya yun na lamang po at kami po magpapaalam na. So magandang gabi po sa inyong lahat. Huling mensahe, Tita Josie, sa inyong mga kamag-anak, kababayan sa Iloilo at mga makakakilala sa iyo. Sa lahat ng mga kakilala ko, mula nagturo ako, siguro yung mga aking mga estudyante when I was only 19, baka sila ay lolo at lola na rin, kagaya ko. Pero mayroon mga siblings, mayroon mga apo, din yun. So, at least, nakapakinig na rin siguro kayo. Baka hindi rin maiwasan. Maganda rin itong programa ng aking katandem nito. Nakilala ko siya as JP. Yes. Si John Paul. Yes. Pero ngayon, ginagamit ko po Juan. Juan ang ginagamit niya ngayon. To represent Filipino. Pilipinas Filipino. yan, Juan. So, support him sa kanyang negosyo and also his advocacies Yes. also.
So parehas kami, napaka-positive thinker talaga. Yes, maraming Iwasan ninyo yung mag-isip palagi ng negative. correct. You have to rebuke it. Ako, Yes. ganun ang ginagawa ko. Pag may mga negative thoughts ako, sabi ko, I rebuke it in the name of Jesus. Ganun. Exactly. Oo, I Amen. rebuke it. Para hindi manatili sa mind mo ang pag-isip ng negative. Yes. So mga kababayan, in Miagao, kamusta dyan? I know may piyesta na naman tayo by September. So mayroon naman kaming Hablon day. Hablon na na naman. Kasi yun ang indigenous fabrics namin in Okay, Miagao. Hablon. Oo. Palmos ang the father of Hablon. Si Nuno Palmos, sikat na designer. Wow, ang galing. Oo. Kasi talagang mga lahing tita mga lahing sikat, mayaman, mababait. Hindi yan. naman mayaman. Yan. Hindi naman Yun. Basta ang yaman natin. Humble si tita. Oo, hanggang lang. Katamtaman lang. Yeah. Katamtaman na yaman. So anyway, let's cut it off there. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong sumubaybay sa ating programa at patuloy po tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa sapagkat ang kabutihan na yan kahit hindi po natin isipin na may balik ay babalik at babalik sa inyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.